Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, nalaygon ang Dios sa oportunidad na gihatag na usab niya kanato nga makapadayon kita sa ato ang buluhaton o niini karong nga buntag. Ako nga gipasalamatan kamong tanan nga nagamonitor karon diha sa inyong mga radyo sa ato mga Facebook friends. Niini nga higayon karon magasugod kita pinaagi sa pagtugyan sa atong buluhaton diha sa Dios pinaagi sa pangamuyo. Magaampo kita. Gamhanan og dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag na usab kanamo nga ang imong balaang pulong o Dios among mabasa, mapamalandungan o hinaot pa o Dios nga ang imong pagpanalangin padayon nga imong ihatag o Dios, especially sa mga tao nga nagahigugma sa pagpaminaw, pagsunod ini nga maong ministry. Hinaot pa Ginoo ang imong pulong makakitagluna diha sa kasing-kasing sa matag usa samtang paminawon dawaton kini nga mensahe diha sa ilang kasing-kasing o mahimong gabayan, mahimong giya sa among pagkinabuhi sa matag karon ug unya. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan nganhi sa among mga kinabuhi tungod kay ikaw matinumanon gikan pa kaniadtong panahon hangtod karon ug hangtod sa maabot. Amahan, pakigistorya ikaw ngadto sa matag usa karon. Kini gitugyan gipasalamatan diha kanimo in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios sa gayon karon nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nini karon nga buntag higala, gusto nako nga pagadalon kamo sa pagpamalandong may tungod sa hilisgutan ang pagbangon gikan sa pagkatumba, no? Rising up from defeat, no? Pagbarog o pag-recover panahon nga kita nagakapildi sa atong pagkinabuhi. Whether we like it or not, ang mga higala sa atong pagkinabuhi, various of experiences na atong ma-experiensyahan along the way. Especially as we continue on sa pag-serve sa Ginoo. Nini nga kinabuhi, we can surely experience, as what I have said, great or small victories and also defeat sa atong pagkinabuhi. Mutuo kitag sa dili, mudawat kitag sa dili, mao kini ang realidad nga nagaabot, nagakahitabo sa atong matag usa ka kinabuhi, and no one of us can deny niini nga maong kamatuoran. No? Mao kana siya atong hinumdumon. And most of the time, the hardest thing to do is to rise up when we are defeated. Daghan mga panahon pag natumba, napildi kita sa atong pagkinabuhi, lisod kaayo nato ang pagbangon. Kaya nga naman, pag mapildi man kita, ma-defeat kita sa kalaban, muturok ang atong garbo, mo-arise atong garbo, ug dili kita gusto nga i-check, dili kita gusto nga mo angkon nga defeated kita. That's why mahimo nga difficult o lisod o pait ang kana bitawng lisod kayo og impossible for us nga mo himo kita og pagpakumbaba panahon nga nakakapalpak kita. No? Mao kana siya higala. Mao ang butang atong ma-observe even sa atong kinabuhi personally. No? We can see in the life of Joshua also. Di sa pulong sa Ginoo. Now, kinsa bang kini si Joshua kung atong pagpamalandungan. He was a very courageous or very known leader, courageous and victorious leader of the nation Israel. No? Mao kana siya to makita sa kinabuhi ni Joshua kung imong tan-awon ang iyang biography. Kung atong tan-awon ang iyang past record, sumala pa sa
Bible. Ato makaplagan higala nga si Joshua usa ka known nga leader, courageous nga leader o usa ka victorious leader. Daghan kay mga countries, mga kontra nga iya nga na-defeat. Pero ato makaplagan ang kinabuhi ni Joshua higala. Atong tan-aw ang iya nga kun unsa siya originally. Una ato makita sumala sa atong nga pagtuon, no? Nga si Joshua natao siya ingon nga usa ka slave, no? Born a slave, he had become the leader of Israel. Usa ka slave pero kalaunan nahimo siya nga leader sa nasod ni Israel. He was chosen by Moses. He was the one of the spies, no? Gipadala ni Moses to scout the land of Canaan. Usa siya ni adto. Og ato makita nga makaplagan nato nga naging faithful siya o naging maisog siya o maalamon siya samtang nagahimo sa responsibility nga gihatag ni Moses kang Joshua sa iyaha mismo, no? He was appointed also to lead Israel into Canaan. Kung nagbasahon na to ang iyang life, ang iyang mga perform while nagsunod siya sa kabubuton sa Ginoo, makita na to nga siya gikan sa pagka-slave pero nakita na to naging leader siya sa mga katawhan sa Israel padulong ngadto sa Canaan. He was commissioned by God to lead His people. Of course, not only Moses ang nag-appoint kaniya as a replacement, but it was God Himself, no, nga nag-lead kaniya, nag-commission kay Joshua nga siya ang musalo sa responsibility nga entrust sa Ginoo nga tukang Moses. He was also a leader of crossing the flooded Jordan. Kung imong tan-aw ni gala in Joshua chapter 3, siya ang nag-lead pagtabok sa makatauhan, pagtabok dito sa Jordan River. And a leader in conquering the mighty country, the mighty city, which is Jericho. Usa sa pinakalig-on kaayo nga mga country nga iyang na-defeat according to Joshua chapter 6. Now, mao kana siya ato makita ang kinabuhi ni Joshua. And also, he was the leader who experienced also defeat by a little AI. Og mao kini siya ang murag shocking kayo. Shocking kay nga murag break, no? Gikan sa iyang pagka victorious against enemies. Many countries nga iyang nga defeat during sa iyang leadership. Pero one thing nga na-experience si Joshua ingon nga usa ka leader mao ang pagkapildi nila sa AI nga kung tan-aw na to remarkable kay nga defeat o talagsaon kayo kay ang dagkong mga country ilang gipildi pero during this time ang katawhan sa AI nga usa ka gamay lang yun nga syudad o gamay lang o mga kasundaluhan pero napildi niya ang nasod sa Israel, ang mga kasundaluhan sa Israel, ang mga kuyaw ng mga warriors sa Israelites people during this time. O mao ka na ang na-experience ni Joshua considering nga na-defeat yun sila, no? Sa leadership ni Joshua during this time. Now, higala, si Joshua ni ini nga panahon during the time nga na-defeat sila sa kalaban, nagrabe ang discouragement, no? Desperado kayo si Joshua. In fact, kung imong tan-awon ang Bible, kung basahon ni Migala, ning hapa siya siyota, no? Iya nga butang diha sa abog ang ihang naong. Sa pagpakita nga grabe gyud niyang pagka discouraged. Grabe ang iyang agony during that time nga napildi siya sa usa ka gamay nga nasod sa AI, no? So mao kana siya ang makita nato ang kinaiya paano giatubang ni Joshua ang kapildihan sa iyang kinabuhi.
Daw higala hinumdumon nato nga ato makita dinhi kung unsa ang response o unsa ang gihimo sa Dios kaniya during that time nga si Joshua grabe gid ang iyang discouragement o makita nato ang reaction ni Joshua as we continue on. According sa Joshua chapter 7 verse number 10, ato makita, the Lord said to Joshua, "Get up. Why have you fallen on your face?" Okay? So ato makita si Joshua bisan usa siya ka courageous leader, usa siya ka maisog nga leader, usa sa ka victorious leader. But ato makita usab sa iyang nga character, sa iyang nga kinaiyahan. During that time nga napildi siya. During this time nga na-defeat siya ang iyang katawhan. Ato makita kung unsa ang iyang kinaiya ni atubang sa ilang kapildihan. No? Kabalo kay Gala, maupod ni usahay ang ato nga mga na-experiensyahan sa atong pagkinabuhi. Usahay, magmadaogon kita, usahay mapildi kita, pero kung atong tan-aw ni Gala, ato nga pamalandungan, unsa kita panahon nga nag-success kita, nagbadaogon kita, nagmalampuson kita sa ato ang pagkinabuhi day by day. Ug unsa pod kita panahon nga ma-failure kita, mapildi kita, defeated kita, unsuccessful kita, unsa ang atong kinaiya during the time. Now, hinamdum mo na ito higala nga kini nga klase nga kinaiyahan gipakita ni Joshua adunay lesson nga gibilin nga ni kanato in order nga magamit usab nato sa atong pagkinabuhi every now and then. Now, ang question dinhi, how to rise up from defeat? Paano man kita makabangon o paano si Joshua nakabangon ato makuha og lesson ang iyang kinabuhi nga ma-reflect usab nato, ma-apply sa atong pagkinabuhi sa ato ang karon nga actual nga pagkinabuhi, no? How to rise up from defeat. Adunay mga principles nga gisyo kanato dinhi based sa atong mabasa sa balaang kasulatan. Una, in verse 7 sa Joshua chapter 7, ang dapat lang himuon aron nga mahimo kita makabarog panahon sa atong kapildihan, we need to stop questioning God's character. Mao kana siyang pinaka-basic kaayo nga dapat natong himuon kinaiya nato panahon mapildi kita. We need to stop questioning God's character. Sometimes pag ma-failure ta, usahay man gud ang atong gina-question, atong gina-blame, mao ang Dios mismo. No? Mao kana siyang usual nga atong ma-encounter or ma-experience o atong mga reactions during the time. Ato makita in verse number 7 in Joshua chapter 7, ingon dinhi, and Joshua said, "Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us?" So ato makita nga ang iyang nga pag-communicate dito sa Ginoo, ato makita sa iyang statement result dito sa Ginoo nga kumbaga ang iyang ang gibasol niyang Ginoo, no, during this time nga gidala mo kami dinhi aron lang mapildi aron mapakaulawan. Amo kana siya, would God we had been content and dwell on the other side Jordan. Nagtabok kami dinhi aron mapildi ni ining usa ka gamay nga nasod aron nga mapakaulawan, aron nga mahimong kataw-anan, no? Mao kana siya kung imong tan-aw ni Gala ang blame, kung imong mabantayan sa iyang blame ngadto sa Ginoo, no? Now, instead nga i-blame nato ang atong Ginoo panahon sa atong defeat, panahon sa maging unsuccessful kita, we need to consider the good things God had done in our lives, no? Unsa man ang ginabuhat sa Ginoo, unsa ang mga nabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Just like sa gibuhat usab sa Ginoo sa kinabuhi ni Joshua together sa tibuok katawhan sa Israel. Unsa man, unsa may gihimo sa Ginoo mga butang, good things. Una, ang Dios
nagkuha kanila, dala kanila pagawas gikan sa Egypt, no? God bring them out from slavery in Egypt. Kung atong tanaw ni gala ang taas kayo na story sa kinabuhi ni mga tauhan ngadto sa Egypt, grabe ka makaluluoy ilang kahimtangan. Gina torture sila, ginapaantos sila sa katawhan sa Egypt. Gihimo sila ng mga slaves, gihimo sila ng mga kalabaw sa ilang mga bugat ng mga trabahoon. Pero ato makita nga it was God nga nagkuha kanila. Gikuha sila gikan sa slavery, gikan sa nasod sa Egypt, padulong ngadto sa nasod nga giingon sa Ginoo sa lugar, land of promise. Ikaduha, God opened the Red Sea just for them to cross. Ang Diyos mo'y nagbuak, nagpikas sa Red Sea aron nga ang katawhan sa Israel makaltabok sa dagat. Nagbaktas sila ang dagat, pero gitabok nila ang dagat nga daw naglakaw sila sa ugang yuta, no? O kana siya ato makita ang wonder, ang power sa Ginoo nga na-experience nila in the past. Not only that, but also God feed them with manna when they were hungry. Panahon nga niabot kanila ang kagutmanan dito sa wilderness. Ato makita nga it was God nga nagpakaon kanila. Ginatagaan sila og mana gikan sa langit. Og ang ilang buhaton igo na lang magpamunit, no? Sa mga pagkaon nga gina-provide sa Ginoo day by day. Di lang kana sa dihang na gusto sila mukaon og mga karne. It was God also nga nag-provide og mga quails when they asked meat. Sa dihang nakinahanglan sila og karne, gi-provide sa Ginoo ang mga buntog alang kanila, mga quails, aron nga ilang madakop, ilang maihaw, ug ilang makaon, ipares nila sa mana nga gihatag sa Ginoo from heaven. Not only that, God also gave them water from the rock. Ang Dios naghatag usab kanila, nag-provide og tubig gikan sa bato. O in so many ways, napakita ang Dios og daghan kaayong mga miraculous work just to provide sa ilang mga panginahanglan. Not only that, God led them across the flooded Jordan. Not only gitabok nila ang Red Sea, but also ang nagbaha, ang grabe, nagpungasi na tubig sa Jordan, ilang gitabok during their time. Na ato makita nga grabe ang pagpakamaayo sa Ginoo. God also enabled them to conquer the mighty Jericho. Pildi nila. Nga wala man lang gani sila gihimo, igo lang ni follow sila sa instruction sa Ginoo. Yet God nag-cause sa ilaha og victory during that time. Not only that, God allows them to experience many victories sa ilang kinabuhi. Pero ato makita higala nga sa isa lang ka failure, sa isa lang ka pagka-defeat nila, na lost hope si Joshua during his time. No? Sa ato apong pagkinabuhi higala, I do believe nga daghan pog mga special nga mga butang nga gihimo sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. The only thing, malimtan lang usahay nato. No? Naon sa dapat ato himuon, we need to think of all God has done for us individually. Ang Dios adunay gihimo sa matag usa kanato. Aduna siya gihimo sa imong kinabuhi. Aduna po siya gihimo sa akong kinabuhi o sa atong kinabuhi individually. Adunay mga ginatawag specific nga mga butang. Maayong butang nga gihimo sa Ginoo. And we need to be reminded of this also. Una, God gives us life. Ang Dios ang hinungdan nganong buhi pa kita karon. Buhi pa ikaw karon higala. Nganong buhi pa ako karon. Ang Dios mao ay naghatag niya na ang maong chance. And that is enough. Ang paghatag niya kanatong kinabuhi. Og dako kini nga mga butang.
Now, not only that, God gave us Jesus. Gihatag niya si Jesus Christ. Nganhi kanato ingon nga pinakadako nga gasa gikan sa Amahan. Nga dili matupngan, dili malabwan. Sa bisan unsa nga atong mahimo, nga moingon kita, nagahatag ko sa Ginoo. No. Because we cannot outgive God. Ang Diyos, ang pinaka-greatest giver. O ang gihatag, ang pinaka-greatest gift nga mao si Jesus Christ. Not only that, God loved us. Gigugma kita sa Ginoo sa una pa, sugod pa sa unang panahon. Up to this day, God loves us. Naghigugma gid ang Ginoo kanato. Og dili ta makadinay ni ana. Ikaw pat, God gives us salvation freely. We believe nga ang salvation freely gihatag sa Dios sa tao nga motuo og mudawat mosalig kay Kristo nga iyang bugtong manluluwas. God receives us when we come to Him. Sa dihang ikaw naghinulsol ning ila sa imuhang pagka-hopeless in the sight of God, nagpakumbaba ka, na failure ka, nagrepent ka, gipasaylo ka sa Ginoo, gidawat ka sa Ginoo. More than sa pagdawat sa tao sa atoa. Kay kita usahay ang mga tao ang mga tao subject sa kapakyasan, pero naay mga panahon nga ang tao di na mo dawat sa atoa pag nagkamali kita, no? Naay mga panahon, instances. God cares for us. Siya nag-amuma kanato, siya nag-take care kanato. Especially this time, ania kita sa grabe ka kulba nga kapanahunan. Naay mga banta sa atong kinabuhi, pero ang Dios nag-care kanato. And siya usab naga-protect kanato. God is protecting us. God provides us the things we needed. And made more blessings ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. But sometimes, sad to say, nga panahon nga anaa kita sa defeat, gamay nga mga kapakyasan, malimtan nato sometimes ang maayo kaayo nga mga butang gihimo sa Ginoo kanato, no? Sometimes bisan usa lang kagamay nga murag medyo dili kayo favorable nga circumstances in life. Sometimes mo pareha kay Joshua, ato na yung i-blame ang Ginoo sa atong kinabuhi, forgetting all those things, mga pagpakamaayo sa Ginoo, no? But para kanato, it must be avoided. Kinahanglan malikayan kini. Dapat lang malikayan nato kini. Kinahanglan na atay tama nga attitude kinaiya the way kita moatubang sa mga challenges ni ini nga kinabuhi. We need to be positive. Instead of being reactive, we need to be responsive diha sa kabubuton sa Ginoo. How to rise up from defeat? Basic kayo. Number 1, stop questioning God's character. Instead of questioning God, trust God. Na ang iyang kinaiyahan, faithful ba siya, no? Wala tayo kailangan magduduha kaniya. No need to blame God at any situation nga ma-experience na to. Ikaduha, we need to stop focusing on your defeat or our defeat. Instead nga mo focus kita sa atong nga kapilihan, sa atong kapalpakan, sa atong pagiging unsuccessful or whatsoever. Atong tanawon in verse 8, Lord, what am I to say now that Israel has run away from its enemies? Ginoon sa pa akong kasulti niini. Nakaroon ang katawhan ang usak, ang mga ilado o kuyaw nga mga warriors, mga soldiers ning dagan sa ilang kalaban. Usak ka makaulaw kayo nga experience o gato makita dinhi ang the way nga si Joshua ni atubang niya kini. Pero ang challenge, instead of focusing on our defeat, nga kung na failure kita, magsihin balik-balik sige nauna sa itong defeat, pagka failure na to, mga failures, instead of focusing, dili na dapat may tabo.
We need to think of all the blessings that God has given us. Think of all the blessings already given. Una-una, paano ka gi-bless? Unsa mga blessings ang gihatag sa Ginoo kanimo? Nga sa isa lang ka gamay nga wa na nimo na uyunan nga situation sa imong kinabuhi, i-blame na nimong Ginoo. Huh? We need to think all the blessings already given. Number 2, think of all the blessing promise for the future. Daghan kay mga promises ang gihatag sa Ginoo kanato. Not only iyang gina-perform ng uban, ang uban still naga-wait kita, nagahulat kita. Daghan kay mga promises sa balaang kasulatan. And we need to focus on that. Avoid becoming a problem-conscious instead of power-conscious. Huh? Sometimes, pag naa sa mga sitwasyon, ang ato kanunay nakita mo ang problema, mo ang mga negative side sa sitwasyon. Instead of being a problem-conscious, maging power-conscious kita higala. No? We should remember that our God is an omnipotent God. All-powerful God. Ang tanan pwede niya himuon, even ang mga butang nga dili nato kaya mahuna-huna. God is powerful enough to perform ni anak ng mga butang sa atong kinabuhi. And we need to forget the defeat and expect victory. Instead of focusing on our defeat, we need to forget it. And we need to expect victory nga gikan sa Ginoo. Huh? So, unsa ang ato makita sa kinaiyahan ni Apostle Pablo ngano nga naggrabe gid ang na-perform ni Apostle Pablo sa iyang panahon, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Of course, kabalo kitang tanan niini. Known kayo na to kung nagabasa kita sa balaang kasulatan ang talagsaon kay nga performance ni Apostle Pablo. Ato makita sa iyahang kinaiyahan unsa man ang iyang kinaiya, the way siya nag-encounter sa mga situations every now and then. Ingon siya sa Philippians chapter 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting the things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. In verse number 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So ato makita ang kinabuhi ni Apostol Pablo, usag gid siya ka positibo nga tao. Wala kini nagpasabot nga si Apostle Pablo wala siya failure. Wala siya na defeat. Daghan pod mga experience si Apostle Pablo, siyang pagkinabuhi, siyang pag-serve sa Ginoo, nga naging defeated siya o na naging failure siya. Pero ato makita ang positibo niyang kinaiyahan nga nakapadayon siya, asa siya natumba, mubangon siya o mupadayon siya ngadto sa unahan. No? Na mga adunay usa ka quotation nga ato makaplagan, no? Nagingon pa, you always pass failures on the way to success. Kung gusto ka sa nag-aspire ka og success, always gyud na mga failure along the way. And ayaw gyud ka divert. Pag ma-failure ka, just continue on. Bangon. Kung natumba ka, bangon. Kung nagluya ka, hala, tindog, padayon. Kaya nga naman, normal ka na ay mga discouragement, na ay mga panahon nga maluya ka, na ay panahon nga murag matumba ka, pero wala na nagpasabot nga tapos na ang tanan. Still, ang Dios kaya siya makahatag og kalampusan. When the world says give up, hope whispers, try it one more time. Try it one more time. Huh? Sige pa. Kung na-failure ka karon, sige, padayon. Ayaw gundang. Huh? Ikang pasaw sa quotation, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Huh? Mao ka na siya.
Wala, di man ni pakusganay ang pag-alagad sa Ginoo, dili na pakusganay, papaspasay, dili na mao. Ang importante is, nagpadayon ikaw. Consistently, nagabuhat ikaw sa gusto sa Diyos nga imong buhaton sa imong kapasidad. Uban ang panalangin sa Ginoo. Huh? Bawat isa sa ato ahigala, adunay kitay lahi-lahi ang mga kapasidad. Adunay taas kayo ang iyahang ability. So iyahan na. Kung asa ka taman, diha ka. Just do your part. Just do what is good and acceptable in the sight of God. Ingon pa sa quotation again, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Do not stop. Just continue on. Be positive sa pagkinabuhi. How to rise up from defeat? Una, stop questioning God's character. Number 2, stop focusing on your defeat. And lastly, number 3, stop worrying about public opinion. At makita in verse number 9, ingon si Joshua, for the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us around, no? And cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto the great name? Ato makita din in verse number 9, ingat siya, for the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it. Ato makita ang concern ni Joshua, mao ang dungog, no? Ang ilang reputation, ilang testimony. Unsa na lang, magkadungog ang mga kalaban ni ini. Kuan-kuanon na lang ta, no? Biay-biayon kita, himo katang katawanan. So, grabe na gyud. Naka-focus sa ilahang mga dungog. Na ato makita higala, hinumdumon nato that when we are dependent on God and humble enough for repentance when fail, God is still powerful enough to perform much more or greater things. Atong hinumdumon, if we only depend on God, no matter kung matumba man ta, ma-failure ta, or mag-success, if we are dependent on God, ang Diyos, kaya pagyapon niya, makaperform o mas dagkong butang sumala sa atong biyan sa atong capacity. Even, mao ka na siya higala atong hinumduman. Ang pagkitabuhi na to, ang pag-alagad na to sa Ginoo, hinumduman na to, nagdepend kini sa pagtugot sa Ginoo. O unsay giingon ni Ginoong Hesus? And we need to be remembered. We need to be reminded ni anak nga verse siya, for without me, you can do nothing. It can be nga daghan mga tao na kuyaw kay ability, kuyaw sila mo perform og buluhaton, pero kung dili siya dependent sa Ginoo, useless ang iyang mga ginahimo o mahimong kawang ang tanan. Mao kana siya hinumdumon nato kana igala. Instead of worrying about, instead nga magkakbalaka kita sa daghang kay mga butang side by side, instead we need to trust God to take care of His own reputation. Hinumdumon nato igala, dili kita ang naggunit sa testimony sa Ginoo. Of course, maapektuhan pag magpabadlong ta sa Ginoo, maapektuhan man, pero still, ang atong Diyos, kaya siya na mag-take care sa iyang sariling testimonyo. So, labaw na sa ato, only God nga nag-preserve sa atong reputation. Kita, kuan lang ta, ning sunod na lang sa iyahang mga plan. Trust God to take care of His own reputation. Siya mismo, concern sa iyang reputation. More than sa ato ang pagka-concern ni. Number 2, we need to trust God to lift up His people when they are down. Sa panahon matumba kita, maluya kita, discourage kita, hinumdumon, it is God who is able to lift us up. Siya
makakaya siya pagpabarog ka na to. And in order for us na makakontinue on kita sa pag-serve diha sa Ginoo. Ikatulo, we need to trust God that can bring victory to many defeated ones. Daghan mga napildi sa ilang pagkinabuhi pero gipadaog gyapon sila sa Ginoo. Like Samson. Si Samson, naka-undergo si Samson og defeat. Pero ato makita nga nag-end ang iyang life nga victorious siya again because of God. Now, higala, we need to rise up from defeat. How to rise up from defeat? Just stop questioning God's character. Just stop focusing on your defeat and stop worrying about public opinion. Instead, focus on God and trust on God. Ug mao kini siya ato makita higala portion sa life ni kinabuhi ni Joshua nga padayon nga ginabless og Ginoo, nagparog, nakatindog siya gikan sa iyang pagkapukan. Hinaot pa nga ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong nganhi sa ato mga kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Siyang pansamantalang kasagutan.